International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Tinatalakay ngayon sa Senate Committee on Foreign Relations ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang linggo. Iimbestigahan kung nalabag ba ang karapatan ng dating Pangulo at kung nagkaroon ba ng due process noon. Kabilang po sa mga inimbitahan sa pagdinig sina Justice Secretary Jesus Crispin Remulla, DILG Secretary John Vic Remulla, National Security Advisor Eduardo Año, PNP Chief General Romel Marbil at PNP CIDG Chief Police Major General Nicolas Torre III. Layo ng komite na klaruhin ang pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga international tribunal maging ang mga isyu kaugnay sa jurisdiction ng Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Malacanang na legal ang naging pag-aresto sa dating Pangulo noong March 11 sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ipinatupad ito ng PNP kasunod ng hiling ng International Criminal Police Organization o Interpol. Hindi raw pipigilan ng Malacanang ang mga pagdinig ng komite. Rerespetuhin din daw nila ito lalo kung ito ay in aid of legislation. Abangan po ang iba pang detalye ng pagdinig maya-maya lang. Samantala, sugatan ng isang binatilyo sa San Jose del Monte, Bulacan matapos siyang saksakin ng riding in tandem na tumangay pa sa kanyang sinasakyang motorsiklo. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Nagmamaneho ng motorsiklo ang binatilyong ito sa barangay Kaypian sa San Jose del Monte, Bulacan nitong Martes ng gabi nang tila may bumubuntot sa kanyang dalawang lalaki sakay ng isa pang motor. Maya-maya, hinarangan na siya. Bumaba ang angkas ng motor at sinunggaban ang binatilyo. Sinaksak din ang biktima. Inabangan po yung biktima natin. Kinat po siya, yung back ride ay bumaba, naglabas ng patalim. Inundayan ng saksak yung biktima natin, tumama sa tagiliran at reversibility na ngay po yung motor niyang dala-dala. Dalawa siyang naka-helmet parehas hanggang sa dulo, nakita sa dulo. Nung lumabas, dala-dala na yung motor. Matapos ang krimen, tumakas sakay ng magkahiwalay na motorsiklo ang mga suspect. Nakatakbo pa ang biktima para humingi ng tulong. Ayon sa ina ng biktima, inutusan lang niya ang anak niya na magpa-cash in sa tindahan para sa kanyang e-wallet. After 10 minutes lang, nagsisisigaw doon sa may gate na, Mami, tulong. Nasaksak ako, na-hold up ako. Yung motor, Mami, nakuha yung motor, gano'n siya ng gano'n. Sabi ko, huwag ka na magsalita, okay lang, motor lang yun. Basta ikaw, buhay ka. Isinugod sa ospital ang biktima dahil sa tinamong sugat sa tagiliran. Sa salaysay ng biktima sa pulisya, napansin na niyang nagmamanman ang mga salarin nung nasa tindahan pa lang siya. Bago pa po siya magpa-cash in sa isang convenience store, nakita niya na po, napansin niya na itong mga suspect natin. Pagkatapos niya magpa-cash in, papunta po siya sa basketball court para manood po ng palaro. At akala niya po, yung sumunod sa kanya na nakita niya is pupunta rin po dun sa court na yun para manood ng liga. Patuloy na nagpapagaling sa ospital ang biktima. Humihiling naman ng hustisya ang kanyang pamilya. Hindi ka na naawa sa bata, ang payat-payat ng anak ko. Hindi naman siya lumaban, binigay naman sa iyo yung motor. Ba't kailangan mo pang manaksak? Ba't kailangan mo pang siyang saktan? Tinutugis pa ng pulisya ang mga salarin na posibleng maharap sa reklamong carnapping at frustrated homicide. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ramdam hanggang ngayong umaga ang heavy-gat na traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway na nagsimula pa kahapon. Resulta yan ng pagsasara sa lanes 2 at 3 sa ilalim ng Marilao Interchange Bridge. Kinukumpuni kasi ang sira sa tulay matapos itong masalpok ng dalawang truck kahapon ng umaga. Sarado rin ang mismong tulay. Nagbukas naman ng zipper lane sa southbound lane ng NLEX para maibsan ang traffic. Pero kaninang madaling araw tumukod o halos hindi gumalaw ang mga sasakyan sa may bandang Bocaue Toll Plaza. Dakong alas 9 naman ng umaga, umabot na ang traffic sa Mindanao Avenue at Karuhatan sa Valenzuela. Payo ng NLEX para sa mga biyaheng norte, pwedeng mag-exit sa Karuhatan, Paso de Blas at May Kawayan papunta sa MacArthur Highway bago pumasok ulit ng NLEX sa Ciudad de Victoria o Bocaue Interchange. Kung patimog naman, pwedeng lumabas na sa Bocaue Interchange o Ciudad de Victoria papuntang MacArthur Highway at pumasok ulit sa NLEX sa May Kawayan Tollgate. Update po tayo sa matinding traffic sa NLEX ngayong sarado ang Marilao Interchange Bridge matapos nga po ang pagsalpok doon ng dalawang truck kahapon.
Kausapin natin si Robin Ignacio, Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po Sir Rafi at sa Balitang Hali mga nanonood po natin. Opo, may nakagawa na po ba kayo ng paraan para maibsan yung traffic dyan po sa lugar? Ano po yung mga alternatibong ruta para sa mga babiyahe dyan po sa NLEX? Opo, yung pong ginagawa natin talaga sir na i-implement po natin is yung pag-implement po ng counterflow at kasalukuyan nga po. Meron tayong tuloy-tuloy na counterflow pero pagka naman yung ating pa-southbound traffic ay hahaba ng gusto, pansamantalang tinitigil po natin yung ating counterflow. At yun po yung isang inilabas natin na alternative is yung magre-route po yung ating mga motorista. Actually, as early as yung sa EDSA, kung talagang ito mahaba po yung traffic ng pa-northbound natin, andito na po halos dito sa Balintawak Toll Plaza, pwede na pong dumiretso po doon sa papuntang MacArthur. And then, pwede po silang kumanan po doon sa may Bocaue Bypass Road at mag-a-access sila through CDV interchange. At pwede na po silang pumasok doon pa norte. Lagpas na po yun yung congested areas po natin. At pwede rin pong instead of CDV interchange, pwede po nilang kunin yung towards Bocaue interchange and then papasok po ng northbound entry po ng Bocaue interchange. And then yung po pa southbound, pwede din pong Bocaue interchange bago pa po pumasok doon sa plaza. And then towards MacArthur and then pwede po sila pumasok ng expressway or dumiretso na po sila sa papuntang EDSA. Of course, itong rerouting scheme nyo nasa inyong website po at nasa inyong mga social media accounts. Opo, ito po yung mga nilabas po nating possible na kunin po nilang rerouting. Sa inyo pong initial assessment, ano po ba yung, gaano ba kalaki yung damage dun po sa tulay at gaano po katagal kaya ito makukumpuni? Opo, yun po, agad-agad na pinuntahan naman po ng aming mga engineers at yung aming contractor na gagawa nung madaling araw na na-hit nga po siya, yung Marilao Beach. At yung assessment po nila ay within 2 to 3 weeks po yung repair na kakailanganin. Naumpisa na po ito kagabi. Naglagay na po sila ng shoring support para to ensure na safe yung lugar bago po, habang ito ay ginagawa. At yun po, kinakailangan po talaga ng tuloy-tuloy na sarado po yung mga lanes sa ibaba para safe po yung ating mga motorista at walang walang pagtigil yung paggawa. Para po, bago mag-Holy Week naman po, ay mabuksan na po natin lahat yung lane. So hahabulin niyo po yung bago mag-Holy Week na mabuksan na yung buong linya. At meron ho bang pagkakataon na may isang linya na pwedeng mabuksan kapag na-repair na yung bahagi ng tulay? Yun po yung titingnan po natin na kung pwede po dun sa assessment ng ating engineers at saka yung aming contractor na gagawa. Sa inyo pong pagtaya, mas mabuting mag-alternate route na lang itong mga motorista at huwag tiisin or manatili doon sa expressway. Kasi yung ibang mga motorista, gusto nila doon na lang at tiisin na lang yung mahabang traffic. Gaano ba katagal sa inyong assessment yung itatagal ng traffic kapag nanatili sa expressway? Actually sir, marami po yung mas pinipili na po nila yung dumiretso. Dahil may instances din na kami na babalita na at times talaga bumabagal din yung traffic flow doon sa MacArthur. Okay. Posible ba pero may time din po kasi na mas maluwag po doon. So yun po, kami talaga nagsasuggest na tingnan na lang po nila kung saan po yung mas mabilis na ruta po nila. Opo, bagamat ito po yung aksidente, posible bang i-considera ang pagpapadaan ng libre sa bahagi ng Marilao Toll Plaza kung ganitong katagal yung pagkukumpuni rito? Opo, yung aspeto na yan, sir, ay yun po, antay na lang po yung aming management kung ano po yung pwede po nilang ipalabas tungkol dyan. Nabanggit nyo, bumabagal din kasi yung trapiko sa may MacArthur Highway. Ano pong coordination nyo with the LGU para maibsan yung traffic at ma-coordinate yung pagpapadaan doon ng mga galing sa NLEX? Opo, lahat naman po nung LGU ng Bocaue, Marilao at saka Ametawa, nakausap na rin po namin. Maging dun sa nangyari dun sa tulay. So,
Yun po, doon din po kami minsan nakakakuha ng mga information para po masabi na mas mainam po talaga yung pariroute or dito po sa loob po sila. Pero dahil dito sa sobrang haba dito sa loob na traffic, parang nakikita po namin na mas mainam po kung mag-reroute po sila. Ano pong posibleng pananagutan ng driver ng truck sa insidenteng ito? Opo, yun pong truck driver at saka yung owner, maaari po silang sampahan ng reckless imprudence resulting in damage to property. Pero ito i-assess pa po ninyo? I think yun na po yun, sir. Inaantay lang. We are undergoing yung process na po talaga ng pagpapile ng case po or kaso sa against po doon sa driver and yung owner po ng truck. Okay. Panghuli na lamang po, baka may abiso kayo sa mga dadaan dyan sa NLEX. Siguro kung walang importanteng lakad, wag nang tumuloy or ano pa yung pang alternatibong ruta bukod po dito sa may MacArthur Highway. Nasa inyo pong pagkakataon. Opo. Yun, sir. Yun nga po. Tama po kayo kung talaga naman kung kaya nilang wag na lang ituloy yung biyahe nila. At yun naman po talaga yung mga importanteng biyahe na talagang hindi pwedeng i-cancel or kailangan ituloy ay yun po. Tingnan lang po nila yung current situation po ng expressway, gaano kahaba na po yung ating traffic dito. At doon naman po sa rerouting, tingnan nila kung mas maluwag po doon. And pwede po silang mag-reroute na lang instead po na dito sa loob. Okay, sige po. Maraming salamat po sa oras na ibinahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat po sa Rapi at maraming salamat din po sa lahat ng ating mga taga-subaybay. Okay, si NLEX Assistant Vice President for Traffic Operations, Robin Ignacio. Maulan po ngayon ang panahon sa ilang bahagi ng bansa. Ayon sa Pag-asa, asahan ang malalakas hanggang sa matitinding ulan sa may Eastern Samar. Katamtaman hanggang sa malalakas na ulan din po naman ang mararanasan sa Northern Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, Masbate at sa Sorsogon. Pinaalerto po ang mga residente sa banta ng baha o landslide. Ang maulang panahon ngayon sa mga nasabing lugar ay epekto ng shear line. Hanging amihan naman ang umiiral sa Luzon. Ngayong Huwebes, magpapatuloy rin ang init at alinsangan sa ilang panig ng bansa. Posibleng umabot sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index sa Puerto Princesa, Palawan. 37 degrees Celsius naman sa Pasay, habang 36 degrees Celsius dito sa Quezon City. Halos 200 empleyado ang inaresto ng salakay ng isang ipinapakilalang special class BPO sa Makati City. Pero pogo raw pala. Balitang hatid ni Salima Refran. Warrant of arrest ang bitbit ng PNP CIDG, PAOK at Makati Police nang pasukin ng isang palapag ng isang commercial building sa Makati City. Nang isilbi na ang warrant, nakitang maraming dayuhan sa kumpanyang nagpakilalang isang special class BPO. Back-end ang kumpanya ng online sports betting, offshore gambling at casino platforms. Pero nang i-check sa PAGCOR, wala pala silang lisensya. Yung initial na nakita namin, talagang nandoon yung isang online gaming platform na pinagbabawal na sa ibang bansa. Doon sa isang screen na nakita namin, iba't ibang bansa ang niloloko nito. So that's why merong mga Japanese sa loob, may mga Malaysians, may mga Chinese, may mga Taiwanese, may mga taga Hong Kong, at Brazilian. Sinisilap na rin kung sangkot sa scamming ang operasyon ng umano'y pogo. Bukod kasi sa computers, cellphones at SIM cards, meron din mga text blasters, mga MC o International Mobile Subscriber Identity Catchers at OTP generators. Ayon sa PAOK, delikado ito, lalo't ilang embassy ang nag-uopisina rin sa gusali. Delikado yun. Alam naman natin yung mga hacking, yung mga presence ng mga hackers, and then matatabihan ka ng mga ganito. So, medyo security risk. 135 ang mga dayuhang naaresto. Sasailalim sila sa verification ng kanilang immigration status. 53 naman ang mga Pilipino, kasama na ang subject ng warrant na wanted para sa kasong robbery. Iniimbestigahan na rin ang pananagutan ng gusali kung bakit nakapag-operate doon ang isang umano'y pogo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ng management ng gusali. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala,
Samantala, lugi ang inabot ng isang magsasaka na itinapon na lamang ang mga bagong ani niyang gulay sa Libona, Bukidnon. Nasa 1 toneladang bell pepper at isang truck ng kalabasa ang itinambak na lamang po sa gilid ng kalsada dyan sa may barangay Maambong. Libre na lang yan para sa mga residente roon. Hindi raw yan kinuha ng buyer dahil puno raw ang bodega. Wala rin daw biyahe ng barko para sana maibenta ang mga yan sa Maynila. Kahit daw ilako, hindi na raw makakabawi ang mga magsasaka dahil sa sobrang bagsak presyo sa ngayon. 6 pesos kada kilo lamang ang kalabasa, habang 15 pesos kada kilo ang bell pepper. Sa average price na yan sa Metro Manila, base sa monitoring ng Department of Agriculture, halos 52 pesos ang kada kilo ng kalabasa, habang pumapalo sa halos 190 pesos kada kilo ang red bell pepper. Ipinagbigay alam na raw sa Agriculture Office sa Bukidnon ang nangyari doon pero wala pa silang pahayag. Si Manny Pacquiao inisa-isa ang kanyang mga plano para palakasin ang barangay governance. Pagtulong sa mga tomato farmer ang isinulong ni Kiko Pangilinan sa Bohol. Itinutulak ni Ariel Querubin ang Panganay Scholar Program sa pagbisita niya sa Batangas. Pagkakaisa sa komunidad ang isa sa ipinanawagan ni Senator Francis Tolentino sa Pampanga. Doon ipinangako naman ni Benhur Abalos ang pag-amyenda sa Local Government Code. Umento sa sahod ang isinulong ni Jerome Adonis sa Laguna. Suporta sa BPO industry para makasabay sa bugso ng AI ang binigyan diin ni Bam Aquino sa Cebu. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Abby Binay sa Quezon. Inalala ni Congresswoman Arlene Brosas ang kaarawan ni Gabriela Silang sa pagsasagawa ng mural painting. Suporta sa mga katutubo sa Pili Camarines Sur ang inihayag ni Allen Capuyan. Suporta sa mga kababaihan ang idiniin ni Senador Pia Cayetano sa Eastern Samar. Sa trabaho market sa Maynila, nag-ikot si Atty. Angelo de Alban. Si Senador Bongo itinutulak ang paghahatid ng serbisyong medikal sa Occidental Mindoro. Pagpapalawak ng turismo ang binigyang halaga ni Senador Lito Lapid sa Aklan. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Joseph Morong nagbabalita para sa GMA Integrated News.